Ayun bes, no? Habang pasikat ng pasikat ang ginto ngayon dahil napakataas ng ginto mga best friend. At napakagandang investment, no? Mas maganda ho, marunong na ho kayo mag-appraise. Marunong na ho kayong kumilatis. Kaya kasi may mga isang set naman na pang-appraise sa Shopee mabibili ninyo. Kaya maganda practice po kayo dahil ituturo ko sa inyo ngayon ang tamang paraan ng pag-appraise. Kasi kung may nakita kayo na nag-appraise, no, sa mga YouTube nag-appraise na iba doon sa paraan na tuturo ko sa inyo ngayon, huwag niyo yung gayahin dahil yun yung mga eksperto na po. Mga eksperto na po yun. So, yung papakita ko sa inyo, subok ko na po ito dahil ako'y matagal na sa pawn shop operations. Marami akong trainings, marami akong workshop. Yun mga isa sa mga tinuturo at effective naman mga best. Yung mga parang ganon. May protection ka na at hindi ka pa sumasablay. Kasi po, napakadelikado din itong pag-appraise na hindi mo alam eh. Dahil nandyan yung asido. Ano ho? Nandyan yung asido, no? Pwede masunog kamay mo, yung health mo, pwede magkaroon ng damage. Ano mga best? So ngayon, pakita ko sa inyo yung proper way sa pag-appraise mga best friend. Mga best, no, kumo yung ipapakita ko sa inyo ngayon, yung tamang pag-appraise, no, yung pagkiskis sa bato, paglagay ng asido, paglagay ng abo, at siguro magtataka ho kayo ba't may tubig dito at may maliit na electric fan po. Ayan po, oh. May malilit na electric fan dito at may mask pa dito at may tissue pa dito. Ano ho? Gusto ko lang sabihin sa inyo, ang gagamitin kasi natin na asido, isang asido lang. So, mas mataas yung level niya, yung tapang ng asido na gagamitin natin dahil isang asido lang po, hindi katulad ng iba't ibang solutions, ano? Ayan po. So, kasi pag open natin ng asido mga best, yung talagang okay na nitric acid, kung bibili kayo sa Shopee, umuusok talaga yan. So, dapat meron tayong electric fan na maliit para ay yung direksyon ng hangin mga bes, hindi ninyo malalanghap dahil delikado po sa ating kalusugan ang malanghap na asido palagi. Siguro isang beses, dalawang beses, tatlong beses lang, mga ganyan, okay na po yun. Pero pag lagi na po ang ginagawa ninyong ganyan, masama na po yan mga best friend. So, mayroon din po tayong ano dito, yung mask po, yan. Pwede kayong gumamit ng ganyan kung sakaling wala kayong electric fan, ano po, pag nasa labas po kayo, ano po, kailangan muna, protection muna bago kayo mag-appraise. Pero kung sanay na kayo, katulad ng ibang mga eksperto, hindi na gumagamit ng ganyan eh. Alam na po kasi nila yung timing nung timing ho ng kanilang paghinga, timing ng mga galaw kasi itong asido, bago tayo mag-umpisa, no, itong asido kasi dapat naka-gloves tayo, naka-gloves ako eh. May gloves ako. Kaso lang hindi ako nakabili kaya gusto ko lang i-share sa inyo, no. Itong asido kasi pag tumama sa kamay natin to, hindi naman totaling kakainin yung balat, yung laman natin na tulad ng nakakita, napapanood natin. Ibang klaseng asido kasi yun. Ngayon, ito, pag dito sa balat natin tumama ito, magkukulay yellow ang balat natin, yung kamay natin. Ano? Hanggang sa dumating yung time na matutuklap siya. Matutuklap yung, yung balat na nasunog, pag dating ng mga ilang araw. Ngayon po, tara, mag-umpisa na tayo, Mag-umpisa na tayo mga best. So, itong gagamitin ng mga best, ito yung makapalang ginto dito, So, hindi muna tayo magko-compare ng 18K at saka 14K ngayon. Papakita ko lang muna sa inyo ngayon ang tama o yung paraan na subok na ito yung mga pinaka-standard. Ano po mga best? Ayan. Pag kiniskis yung mga best friend, ito, pinaka-proper kasi, ikikiskis mo na sa sandpaper, pero, o di kaya dito sa Blackstone, 2 beses, yung pangalawang beses, yun yung kiskisan natin. Kaso lang hindi na tayo pupunta sa gano'n, diretsong kiskis na po tayo. Kasi mapakita ko lang naman sa inyo yung tamang paglagay ng asido at saka abo,
So, paglagay nyo dito mga best friend, dapat malinaw ang pagkiskis nyo mga best friend. Ayan po, malinaw, no? May iba kasi, may nakita nga ako na pag-appraise, ang ginagawa, nilalagyan muna ng ash bago nilagyan ng asido. Katuwiran niya, pareho lang daw yun. Hindi po totoo yan. Hindi po pareho yan. No? Ngayon, ang gagawin natin, syempre, ito naman, ipapakita ko muna sa inyo yung ginagawa ng iba, no? Ito naman, ginagawa ng iba, ilalagyan nila ng asido, syempre. Pagkatapos po, lalagyan nila ngayon ng abo, ano? Lalagyan na po nila ng abo. Paglagay nila ng abo, mga best, ginaganyan nila, no? Sinasayad nila yung kutsara. Tapos lahat nilalagyan nila ng abo. Ano mangyayari dyan ngayon mga best friend? Pagkatapos, para mas makita nila, kung hindi mo sila magamit ng tubig, tissue, no? Sa tubig na lang, ilagay natin para mas malinaw, no? Ayan. Ang nangyari mga best friend, ayan. Tinan mo yung nangyari, ano? Nakita niyo po ba? Ang nangyari, itong kiniskis inuri natin, nagmumukha siyang 18K. Tingnan niyo po. 18K. Lumalabas, no? Pero ang katotohanan mga best friend, yan po ay 14K. Pero dahil sa mali ang paraan ng ating paglagay ng asido at abo, ang 14K nagiging parang 18K, mga best, no? So, nakita niyo ba, no? Nagmumukha siyang 18K, no? Gagawin natin mga best dahil sinabi ko nila ito ay 14K. Ano mga best, no? Punta naman tayo sa proper way ng pag-appraise. So, kailangan natin mga best friend ay linisin natin yung linisin natin yung bato lagi, no? Lagi natin linisin ng bato, ano po mga best friend. Yan. Para malinaw. Kiskis ulit tayo ito mga best, no? Kiskis ulit tayo. Yan. Yan, linawan natin mga best friend, no? So, maglalagay tayo doon naman sa ibang paraan. Yung sinasabi kong paraan na ituturo ko sa inyo mga best friend. Ayan po. Pagkatapos mga best, lalagyan natin ng abo. No? Paglagay ng abo mga best friend, huwag nating lagyan lahat. Kalahati lang po mga best. Kalahati lang pong lalagyan natin. Ayan. Dagdagan pa natin ng konti. Kalahati lang po ang lalagyan natin, mga best. Ayan. Kalahati lang po nilagyan natin, ano? Saka natin ilalagay ngayon sa tubig. Ayan po, sa tubig. Kahit hindi na natin punasan mga best, kitang-kita yung mga 14K na niya. Nakita nyo? Ay kung punasan pa natin, lalong lalabas yung pagka 14K niya. Ayan po mga best friend. Yan. Bakit nasabing 14K? Para sa mga baguhan, no? Nakita mo yan sunog. Sunog po mga best. Dahil kalahati lang ng traces ang nilagyan natin ng abo, lumabas yung sunog niya. Ayan po mga best. Sunog. Pag may sunog na ganyan mga best friend, 14K yan. Pero pag dun ka sa isang paraan, yung 14K nagiging 18K, ay lugi ka na kung bibili mo yung ginto kasi lumalabas. Yung ginto, bibigyan mo siya ng presyo sa 18K, mga best friend. Ayan lang po. Gusto ko malaman ninyo, dapat pagka nag-appraise po kayo, pag maglagay kayo ng abo, huwag nyong lahatin, no? Kalahati lang po sa pinagkikiskisan ninyo yung abong ilalagay nyo, mga best. Ayan, best, pinakita ko sa inyo. Sana nakatulong yung tinuro ko sa inyo, no, mga best friend. Kasi matagal na ako sa pawn shop operations. Marami akong trainings, mga best. Yun ang isa sa mga tinuturo sa amin noon pa. At napatunayan ko naman na effective ang ganong paraan. Dapat yun ang pinaka-standard eh. So, ulitin ko, pag may nakita kayong hindi ganun ang paraan ng pag-appraise, walang tubig, walang tissue,
Tapos yung paglagay ng abupa, mali-mali, huwag nyo gayahin mga best. Siguro expert na yon. Mga expert na yun sila, no? Huwag natin gayahin, lalo na yung mga baguhan, mga best friend. Yun lang po. Sana pa din sa aking channel, paki-subscribe po. Paki-like na lang and share ang video ito mga best, no? Bye-bye. Thank you so much.